Anong sinabi mo kay tita mo pa yun? Pitalo ko yung akin. Wait. Tapaking dador. Hindi nagpipintas ko kung kumain ka, tanong ka nito kakasta. What's happening? Kami nagpipintas ito. Atas i-share kayo. Dali na! Bago pumasok yan sa bahay. Kasta-kasta. Careful, careful. Gusto mo to? Oh, Pearl, ito duty mo. Ako kasi. Tos. Ay! Ang galing! Ay! General mo yung video. Sorry. Yung video daw, naka-video. Hindi ko napansin. Gusto mo, ikaw lang may video? Hindi ko nga napansin, kuya eh. Nakita yung kuto niya, kuto. Ayun na, oh. Dali, si JR. Dami. Oh, kami siya. Ano yan ginagawa niya? Folding out. Yeah. Oh, nasisira yung mat. Ako siya dali, may ginagawa sa papa. Ikaw si Cortino. Toink. Sudo po dito. Sino? Timo. Nagpa-basketball lang. Kita po, isa pa. Yan. Aray. In my head. Ano yung phone to? Lalabas na siya ng yung Kasi pag hindi siya magkanon, meron na magamit na. Hindi. sukali na kayo. Yan. Nabasag yan, JR. Dali na. Hindi, Wow, nice short, man. Nice short, man. Man, very short, man. Nice short, man. kasi nga ano doon. Hindi, awak. Sabi ko, Yan. tapos yung gloves. Ikaw may load na. Kaya siya pinatumagal tayo. Tayo mga... May load ka sabi ko. Ay, wala. Ay, Ito yung nakalas mo, Jamel. Tayo may load ka? Ayan. Nawi ko gaya. Dapat pang Peter. Lasip. Hello. Hello. Tita kasi wala yung... Rap ka ba mo siya? Hey! Kali! Kali! Sabi, pag ganyan ang pagkakot.
Yes, it's allowed. Ito, ikagagal yung Yes. Pwede ka na? Kasi huwag ka mag-alala kasi tatamarin mo lang sa assignment mo. Kamayan lang naman ang stress na tapusan. Teka, i-hold ko. I-hold ko. Angel. No, Kali. Hoy, sino yung umiiyak? Open! Who's crying? Why? Open. How did Kuya hurt you? Pero binaliwala lang ito ng mga eksperto. Mayroon isang oras na dalawang talampakan. Kaya kung may damage siya dahil ang... What happened, man? Yan ang Nothing, man! Are you from the ghetto, man? No. Why are you calling everybody, man? Huh, man? Nothing, man. Ang susunod na gagawin, babahin ng pipeline para may tulak ang natitirang langis. Tapos sa Petron Oil dito. Oh, kiss na, kiss, kiss! Natin na malinis na siya. Kaya tayo magsisimula ng pag-repair nito. Ang pamahalaan naman ng Rosario, pinasisi ang mga artificial coral reef. Wala na raw ang mga namamahay na isda doon. Kaya sa mga artificial coral reef pa lang, mahigit 6 na milyong piso na raw ang binsala. Nasa pagitan ng 3 hanggang 4 na lang nangingisda na ang apektado. Pag sumayin na, ang pare, dito ulit kayo lang sa tubig. Ang mga isda, sa tubig yan. Dito marami ng mga. Ay, wala yun. Wala nang mga natin mga maliit na. Ang hinihintay ngayon ng mga taga-rito ano ang ilalapag na panukala ng Petron bilang sagot sa problemang iniwan ng oil spill. Kung maaari-ari naman doon nilang maisa sa demandahan ng usapan. Well, yun! Para sa kamating na ano, yung mga hindi para saan ba yan? Bakit may ganyan sa ilalim ng tubig? Ang pipeline na ito, Mel, dito dumadaan banda yung mga barko. Yung mga mag-a-unload ng crude papunta dun sa oil dito. Napaka-crucial ito sa operasyon ng Petron dito dahil ito yung connection para makapasok itong langis na ina-unload niya dito sa mga barko papasok sa kanilang pasilidad niya. Doon dumadaan sa ilalim ng tagat yung ina-unload na langis. Wait! No! Pero may mga nilulutang na lakon sa anak ko ang dahil sa tawa at doon na nagkakaroon ng koneksyon para mag-unload nga yung crude papunta doon sa oil depot nga. Ay, kalahin yun. Yung mga pipeline na yun, sa nakalagay yun. Doon ba sa mismo of the ocean, of the sea? Doon ba? Yes, ma'am, nasa ilalim siya ng karagatan dito. Although hindi naman siya ganun kalalim, Mel. Actually, kaya nga nagkadal dito ng mga divers dito. Hindi naman sa masyado yung kadal. Itong exact distance mo lang ito. Around by mga 20 feet lang yan. Kahit tulad sa tungkol pa rin sa karagatan. Ganda nga eh, kasha nga sa akin lola eh. Sa limaw bataan naman po. In-expect na ang banko para malaman kung pwede na itong iahon. Nakatutok na live din si Emil Sumangin. Ay, kumarap na sa Philippine Coast Guard. Sa Manila pa, di ba lang sa table? Unang LPG tanker. At nangako itong makikipagtulungan para maiangat na ang barko. Alas 6:30 ng umaga, pumalawat ang Philippine Coast Guard kasama ang mga kinatayan ng mga may-ari ng Una at ang technical team ng Malayang Forward Incorporated ang kumpanyang nanalo sa bidding para iangat sa pagkakalugan ang LPG tanker. Lumabog ang Deborah 1 malapit sa shipyard ng Philippine National Oil Corporation kaya may pinaseguridad. Sa katunayan, kami ang grupo ng Coast Guard na makapasok na malapit sa kanilang pipeline. Binaripika ng mga gwardya na nakasakay sa speedboat.
Alam na namin yan. May 5 taon. Dahil sa pinaglubukan ng Tebra Ganit Una. lang, Red. Happy birthday. Bigay mo sa akin, dali. No! At nagsabunan naman para makalapit sa area. Pinapatay ang mga cellphone na barangay para maiwasan ang masabarya malapit sa hapag ng LPG. Masalimot ang isinabang operasyon. Ilit na mga survivor na lumubog ng Tebra Una na itinamang operasyon ito ang pinasampa sa barko. Sila ang nakasang tumit sa mga cylinder tanks ng LPG at suriin ang iba pang bahagi ng LPG tanker. Sa video na ito makikita ang lumakas lalo ang pag-angat ng bula sa dagat. General ng Chief Bay Tampal Bula at dito tumigil ang pagsingaw ng tinawag ng liquid composition ng liquefied petroleum gas. Tinalian nila ang valve na nakadugtong sa pipeline patungo sa fuel tank ng LPG para hindi na ito sumingaw at maiwasan ang mas malaking problema. Wala nga tayong sasakyan. At Dahil yung hindi maging naman sigurado bukas yung yung lahat sakyan na natin. nagmamahal din yung salvage company. Kahit ka lang. Salvage electric substation. Wala na niya magtututunan. Ang tagal na niya magtututunan. na yung